And yun na nga po, yung sinasabi ni Sister Janet kanina, di ba? Minsan mabilis tayo mawalan ng pag-asa, mabilis tayong mapanghihinaan ng loob, mabilis tayong mag-alala, matakot. Lalo sa mga nababalitaan na natin ngayon, di ba? Parang ang pag-asa mo, gobyerno, pero hindi pala. Di ba? Pag-asa mo, yung kayamanan ng bansa mo, pero nakurakot na pala. Di ba? Parang talagang saan pa kami kukuha, saan pa kami titingin, saan makahanap ng pag-asa, di ba? And lately, nakikita ko yung sarili ko, yung tawag nga nila dito, yung hindi na Netflix series Netflix series. Alam niyo ba yun? Netflix series. Kasi para talagang teleserye, pagbalita, no? Parang may mga actress and actors, talagang may nag-iiyakan, nagbubugbugan. Talaga nga naman, nung una parang sabi ko, wow, kawawa talaga ang Pilipinas. Naku Lord, ganyan na ba talaga? 'Di ba? Kasi palala ng palala Di ba? Kada episode. Kasi tinutunghayan ko talaga. Kahit sa radyo, nakikinig ako. Papunta ng center, pinakikinggan ko. And at that time, parang gusto ko lang malaman anong mangyayari. Pero God has put in my heart such burden to listen to it, to know what's going on so I can pray for it. And I can pray for the people here in the Philippines. Kasi kapatid, kung talagang yun lang ang nakikita at nakikita natin, talagang sasabihin na lang natin, kasi ganyan na talaga Di ba minsan, pasuko na tayo, ganyan na kasi talaga Magulo na talaga Kanya-kanya na talaga, ganyan na talaga. Minsan, tumitigil na tayo doon, and we do not hope for anything more. But you see, sabi nga, our hope is only found in Jesus. And in the Bible, the Lord is also teaching us through His pastors, through the missionaries, and to teach and encourage us how we can be faithful in times like this. Kasi minsan pagka nakikita na natin na ganyan na yung nagiging parang pangkaraniwan, nagiging common na, minsan feeling natin normal na yun no? Normal nang mangurakot, normal nang yung maging selfish, normal nang magnakawan, normal na, 'di ba? Kaya kahit sa maliliit na bagay, aminin natin, kahit candy, hindi mo alam kung kanino, akin na 'to 'Di ba? Minsan kahit sa maliit na bagay, feeling natin hindi corrupt 'yun, pero corrupt siya And sometimes because yun na yung nakikita natin na pangkaraniwan, pero whatever is common is not normal in God's eyes. Ibig sabihin, gusto ng Panginoon na maging iba tayo. Kaya nga today, I wanna talk to you about staying faithful in unfaithful times. It's so important, kapatid, that even if we see unfaithfulness all over the world, unrighteousness all over the world, as we see darkness, di ba? Corruption, greed, violence, self-centeredness, lahat-lahat na yan, kapatid. Nasa sa Netflix series. kung nanonood kayong kasama ko, andyan na lahat makikita nyo, di ba? Kanya-kanya. Kapatid, God calls us to be faithful. Because your God is faithful. So the question today is not how dark is the world, kasi it's gonna get darker. But the question is, how should God's people live when the days are evil? Ayan, nagkakasakit, nagkakaroon ng kahirapan, ng kamatayan, bad news everywhere, di ba? So how can we continue to be people of God who live faithfully even when the days are evil? Kasi kapatid, the days are evil. Do you agree? Ibig sabihin na pasama na ng pasama ang mga dumarating na araw, bawat araw Pa-worse ng pa-worse. Hindi lang yung balita sa Senado, balita sa gobyerno, minsan balita sa pamilya nyo. Sabi nga ni Sister Janet kanina, Lord, kota na ako. Diba, minsan yun na lang sabi, Lord, kota naman na ako, next year naman na. Baka wala nang maiwan naman sa akin. Diba? Kasi it just gets worse. But God calls us to be faithful.
That's why in Ephesians 5, we're gonna read it. Because kapatid, the greatest threat to Christianity today is not that the world is becoming darker. It's that believers are becoming comfortable in the dark. Ibig sabihin, hindi problema kung mas dumidilim ang panahon o ang mundo. Ang problema ay kung nagiging komportable na rin tayong mga Kristiyano sa ganong pagkakataon. Ibig sabihin, nagiging pangkaraniwan na lang sa atin. Na minsan, nagiging normal na, ginagaya na rin natin. Tinotolerate natin. Ini-invite natin, okay na yan. Kasi ganyan naman talaga eh. 'Di ba? Ako may pagkakataon may nilalakad kami sa sasakyan ng resource, yung ginagamit na sasakyan dito sa simbahan. Tapos merong doon na magfi-fixer ka para mapabilis yung mga parang yung dibdib ko na, pwede bang wag kasi parang nandadaya ka. Parang, di ba, hindi mo alam kung may problema ba, tas biglang ikaw yung mapapahama kasi minadali lang. Yan ang natin, minsan shortcut natin to the point na minsan nakakapanlamang tayo, minsan nandadaya na tayo, minsan nakakasakit tayo ng ibang tao para lang makalamang. Pero you know what? That's not the will of God for us. It doesn't mean that it's common, it's normal to God, no. Kaya sabi, huwag kang makomportable sa dilim. Alam ko maraming gustong natutulog dito pag patay ang ilaw, no? Pero ito spiritual kasi kapatid, huwag kang magiging komportable sa dilim kahit yan na ang nakikita at nararanasan natin ngayon. In Ephesians 5:1-20, that is exactly why Paul wrote that passage. Kasi dito, kapatid, in Ephesians 5, Paul gives us God's answer because God never called His people to blend into darkness. Hindi tinawag ng Diyos ang kanyang mga anak para lang makihalo-bilo at makihalo sa dilim. Yan po yung spiritual gluta. Merong mga spiritual gluta. Kailangan magmingning ka, magliwanag ka. Kailangan mangibabaw ka sa dilim, kapatid. Tinawag tayo na magliwanag sa mundo na madilim. Yun ang sagot ng Panginoon sa pagtuturo ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso, Kabanata 5. In Ephesians 5:20, we will see how God called us to live differently in the evil days. Sabi mo sa katabi mo, live differently. Sabi mo sa kabila, be different. Ibig sabihin, huwag tayong makiayon, makigatong, huwag tayong makisali sa kanila. Diba? Dati ako pag nanonood ng sa Netflix series, napapaano rin ako yung galit ng taong bayan, parang yun yung nagiging chakra ko minsan. Kasi nga naman nga ni, diba? Bakit kasi nga ni? Pero, gigigil pa ako niyan. Tapos yung asawa ko, huwag mo na kasing panoorin, nadadala rin ako eh. Pero nung binago ng Panginoon, bakit ko kailangan panoorin? Yung naaantig ka na, naaawa ka na, Lord. Kailangan namin ng pag-asa. Kailangan namin ng pagbabago dito. Kailangan namin ng liwanag dito. Ayaw namin ng madilim sa gobyerno. Kasi hindi ka man nasa gobyerno, lahat tayo tinawag ng Diyos maglingkod. Diba? Serve them. Yan ang puso ng Diyos. At hindi natin nakikita ang puso ng Diyos sa mundo na to. Dahil ang pinaglilingkuran lang ng madalas, ng karamihan, ay ang sarili lang nila. But God calls us to be different. To live differently. In the unfaithful times, be faithful. Be faithful, maging tapat ka, kapatid. In Ephesians 5:1-20, Paul gives us 4 powerful instructions for believers who want to live for God in a corrupt world. Sabi nga, 4 na instruction ni Apostol Pablo sa Epeso.
Sabi niya, paano tayo mamumuhay sa mundo na korap, sa mundo na masama, sakim? Sabi, you have to walk in love, you have to walk in purity, you have to walk in light, you have to walk in wisdom. So how should God's people live when the days are evil? Number 1, walk in love, not selfishness. Sabi mo sa katabi mo, walk in love, not selfishness. Ephesians 5 verse 1 to 2, sinabi dito kapatid, follow God's example, therefore, as dearly loved children. Sino dito ang mga inibig na mga anak ng Diyos? Tingnan mo yung katabi mo kung kaibig-ibig talaga naman din. Ngani! Diba? Sinabi, sundan nyo ang ehemplo ng Diyos, kayong mga iniibig niyang mga anak. At sabi, lumakad kayo sa daan ng pag-ibig. Walk in the way of love. Just as Christ, ito ang pamantayan ng love, kapatid. Ito ang pag-ibig na susundan natin. Pag-ibig mo sa asawa mo, sa bagong kasal, andito. Pag-ibig sa pamilya mo, pag-ibig sa kaibigan mo, pag-ibig sa mga kaaway mo. Ganito kapatid ang pamantayan ng pag-ibig ng Biblia. Sabi, katulad ng pag-ibig ng Diyos sa bawat isa. Just as Christ loved us. Kanina sa communion, inaalala natin paano ba tayo inibig ni Jesus. Diba, pagka communion, ang laging kanta na nagpi-play sa isip ko, yung inibig mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang pantayan. Diba? Inibig tayo kahit nagkakasala. Pero hindi na natin yan makita sa mundo. Pagka inapi ka, nasa Facebook Live ka kaagad. Kala mo nag-online selling eh. Pero dun ka nagrarant. Ako pa rin ang presidente. Di ba? Joke lang. Di ba? Minsan ginagantihan natin, magpapatawag din tayo ng press con. At sasabihin natin lahat ng ginawa nilang masama sa atin. Ito rin naman kasi yung ginawa nila sa, di ba? Masama rin sila eh. Nagagantihan, kapatid. Imagine niyo kung ang pag-ibig ng Diyos ay gumaganti, walang sino man sa atin dito ang present. Kasi ang patas na ganti ng Panginoon sa makasalanan ay kamatayan. Pero ang natanggap ng bawat isa ay napakagandang regalo, kaligtasan kay Kristo Jesus. Kaya nga sabi, tinubos ka ni Kristo. Ang pagtubos niya sa iyo is yung during the time na nagkakasala ka. Hindi mo pa alam kung ano ang mabuti. May pambayad na si Lord. 'Di ba? Hindi ko alam kung paano ko makakawala dito. Nabayaran na ni Lord. That's the testimony. Sabi, He gave Himself up. Sinakripisyo niya ang sarili niya para sa atin, para maging isang masamyo. Yung mabango na lang. Mabangong handog. Kasi gusto ko malalim na Tagalog, hindi ko kaya eh. Sabi, mabangong handog at sakripisyo sa Diyos. So ibig sabihin, wala siyang ibang inihandog na sakripisyo sa Diyos kung hindi ang buhay niya. Ganun ang pag-ibig ng Biblia, kapatid. So kung may lalakaran tayo na daan ng pag-ibig, yan yun. Kaya nga sabi, walk in love, not selfishness. Kasi alam nyo ba, ang corruption, ang ugat niyan, ay selfishness. Kaya gusto mong kuhanin lahat, kaya gusto mong magkaroon, kasi mahal na mahal mo sobra yung sarili mo. To the point na may nangangailangan, ay hindi, kulang pa sa akin yung 2 cups of rice. Fasting ka, fasting. Pag-pray mo, sis. Diet ka muna ngayon. Tapos ikaw, dami mo pag kinakain. Kasi mahal na mahal mo yung sarili mo, takot kang magutom eh. Amen, sabi ni Bibi Zea. So minsan, di ba, yung pagiging gahaman ng isang tao, yung pagiging sakim ng isang tao, ang ugat niyan ay pagiging makasarili. Tama? Kaya
tinatawag tayo lumakad sa daan ng pag-ibig, hindi yung makasarili. Kasi kung naging makasarili si Jesus, kung ako si Jesus, at selfish ako in nature, ganito ang sasabihin ko. Hayaan mo na si Den na ipako sa krus, kasalanan naman niya yan. Bakit ako? Ang sakit kaya ipako. Alam niyo, nag-mission kami noon sa Aklan. May tinuruan kami ng mga grade 1 students noon sa Aklan. Tapos nagkukwento yung Bible teacher ng, pinako si Jesus ng ganito. Pinako. At ano ang sabi ni Jesus? Aray ko. Gumanon yung bata. Oo nga naman, masakit ipako. Ikaw kaya ipako sa kasalanan na hindi sa'yo. Aayaw ka, di ba? Ikaw nga ipagbayad sa'yo yung utang. Sige na sis, wala talaga. Hindi naman ako yung umutang. Bakit ako lahat? Aminin natin, in our human nature, that's our first reaction most of the time. Bakit ako? May initan ako dyan. Bakit ako? May hirapan ako dyan. Bakit ako? Ayoko. Masakit na yung likod ko, trentahin na ako eh. Di ba laging yun ang rason lagi, trentahin na ako. Kahit 20 ka pa lang, trentahin na ako eh. Ayoko, masasaktan ako dyan. We always think of ourselves. It's all about me, that we forget how Jesus loved us. Hindi niya sinabi, paano naman ako, Father? Hindi ka ba naawa sa akin, Father God? Bakit ako? Hindi niya sinabing ganun. But He said, He gave Himself. Walang pumilit kay Jesus, kapatid. Walang pumilit kay Jesus na ibigay at isakripisyo niya ang kanyang buhay niya, ibinigay niya ng kusa. Because He loves you and me. Kaya kung lagi niyo nakakalimutan walang nagmamahal sa'yo, mahal na mahal ka ng Diyos, kapatid. Paul points to Jesus. Jesus did not merely feel love, He demonstrated love. At the root of corruption is selfishness. At the heart of Christianity is sacrificial love. That's how Jesus loved us and gave Himself for us as a sacrifice. In a world that says, unahin mo muna yung sarili mo, the Bible says in Philippians 2, verse 3 to 4, do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Huwag kang gumawa ng anuman na galing sa pansarili mong ambisyon. Sabi, kung hindi, magpakumbaba ka. Pahalagahan mo ang iba higit sa sarili mo. Hindi lang yung interest mo ang tinitignan mo, kung hindi ang interest ng iba. Kasi kapatid, kung hindi tayo nakita ng Diyos sa ating karumihan, at hindi niya inisip yung magiging interest natin sa eternity, kapatid, wala talaga tayo dito ngayon. But He value you above Himself because of His love for you. Hindi niya inantala kung anong sakit ang mararanasan niya, kung anong tukso ang pagdadaanan niya, kung anong hirap ang lalakaran niya para lang mahalin ka. Ganon tayo tinawag na umibig, kapatid. Kung sinasabi ng mundo na gantihan mo, ang sabi ng Biblia, paglingkuran mo. Ibigay mo ang buhay mo. Ialay mo. Love. Follow God's example. Sabi mo sa katabi mo, follow God's example. So if we are truly saying na tayo ay namumuhay sa pananampalataya, ang ibig sabihin nun, sumusunod tayo kay Kristo. Pero hindi tayo susunod kay Kristo kung hindi tayo marunong umibig katulad ni Kristo. Niloloko natin ang Panginoon. Na sinasabi natin, oh Lord, sumusunod ako, pero nakaupo ka pa din. Kasi ayaw mo magpatawad. Ayaw mo magparaya. Ayaw mong magpakumbaba. Hindi ako yung tama eh. Yan po yung tinuturo sa amin mag-asawa ngayon eh. Na hindi pwedeng dalawa kayong mataas. Kasi hindi nyo mapaglilingkuran ng isa't isa. Kaya nga, in humility, say the word humility, pagpapakumbaba. Pag marunong kang magpakumbaba, kaya mong pahalagahan ang iba. Amen? The source of our love is not our strength, but the source of our love
is Christ's love for us. That's why sabi, John 15 verse 13, ito po ang halintulad ni Kristo Jesus. Greater love has no one than this, than to lay down one's life for one's friends. Kaya nga inaawit natin kanina, di ba? What a friend you have been. Anong klaseng kaibigan ka, Lord, sa akin? Ito. Ganyang klaseng kaibigan si Lord na ibinigay niya ang buhay niya para sa kaibigan niya. At ngayon, kapatid, dahil sa pananampalataya mo kay Kristo at pinatawad ka niya sa iyong mga kasalanan, hindi ka na niya kinikilalang kaalaban o kaaway. Tinuturing ka niyang kaibigan. Yan ang sinabi sa Biblia. You're no longer an enemy, but you are a friend. And because you are a friend, He gave you His life. Wow, what a God. Ito na naman tayo Brother Vincent, pasensya ka na. What a God Greater love. Ibig sabihin, wala nang iba pang hihigit na katulad ng pag-ibig na yan. Kasi yan yung ultimate test, yung kaya mong ibuwis sa buhay mo para sa mahal mo. Amen? Yan yung mga magulang. Di ba si Sir Janet kanina? Kung pwedeng ako na lang. Man, that kind of love, so unconditional. So walk in love, not selfishness. And when we see na hindi na-appreciate yung ginagawa mo, when you see that you are being disrespected, when you see injustice, yung hindi ka napapahalagahan, yung feeling mo wala nang silbi, di ba? Yung tingin nila sa'yo, wala kang kwenta, o kaya nararamdaman mo sa mundong to, parang wala nang mabuti sa akin. Focus on Jesus. Don't simply ask, how can I love more? Wag mo lang tanungin, paano pa ako iibig? Tanungin mo, kapatid, how can I love like Jesus? Yun kasi yun, kapatid If you ask, paano pa ako mag-iibig? Mga hangganan ka kasi nasasaktan ka rin Tama? Naaalanganin ka rin minsan Pero ang tanong, kung magpapatuloy kang tapat sa daan na yon o hindi, ang tanong, paano ba ako inibig ni Jesus? Kasi yun ang magdedetermina kung patuloy ka to walk in the way of love. At pag nakita mo kung paano ka inibig ni Jesus, sige, sa'yo pa pati yung petso. Diba? Kanin lang yung hinihingi kanina. Hindi, kunin mo na rin yung pati petso. Inasal pala. Preaching pero pagkain na agad yun. So diba, always ask, how did Jesus love me? Paano ba ako inibig ni Lord? Tapos makokorek ka, oo nga, pinatawad niya ako oo nga, pinagbigyan niya ako. Oo nga, niregaluhan niya pa ako. Oo nga, mabait siya sa akin. Ay, oo nga, kahit mataray ako, niyakap pa rin ako ni Lord. Kinaibigan pa rin niya ako. So, yung mga ganun, yan yung dapat nating napapaalala. Kaya pag nakakita ako ng mga hearing o mga balita, Lord, paano ba sila iniibig? Kasi minsan ang hirap ipag-pray kung deserve naman nila. 'Di ba? Pero kasi sila kasama sa inibig ng Diyos, alam ng Panginoon. Diba? At may nakahandang kapatawaran din para sa kanila. May nakahandang grasya, ibig sabihin, may pagkakataon din silang mabago ng Diyos. Kaya ang pinagpipray na lang natin, hindi lang basta, Lord, give them wisdom. Hindi, Lord, I pray for their salvation. I pray that they will encounter you, Lord, because they need you in their life. Ganong prayer, kapatid, for our government. Hindi patapalitan nyo na sila, Lord. Kawawa naman, di ba? Paano kung sinabi rin, palitan nyo na yung anak na yan, matabil lang dila, di ba? Hindi. Pero binigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos. Pinanalangin tayo ng Diyos. So walk in the way of love. Sabi mo sa katabi mo, walk in the way of love. Second thing, tinuro ni Apostol Pablo sa Ephesians 5 is to walk in purity, not compromise. Sabi, lumakad sa kadalisayan
at hindi sa kompromiso. Kapatid, in Ephesians 5:3-7, if we continue on reading that, sabi, "But among you there must not be even a hint of sexual immorality or any kind of impurity or of greed, because these are improper for God's holy people. Nor should there be obscenity, foolish talk, or coarse joking," pati pala joking na medyo masakit. Tapos sasabihin pa natin minsan, no offense pero nakakasakit yung joke. Buti na lang may no offense, kaya half lang yung sakit. Diba? Pero sabi coarse joking, pag sabing coarse, pag sabing coarse, yung hindi pino, hindi smooth, magaspang. Sabi, which are out of place, but rather thanksgiving. For of this you can be sure. Pag nakakita kayo sa Biblia na for this you can be sure, ibig sabihin that's God's standard, that's God's truth, at kung sino siya, hindi niya babaguhin yun. No matter what generation or season we are in, kapatid, kahit anong bansa pa natin, kahit legal yan sa ibang bansa, allowed yan sa ibang bansa, sabi, you can be sure that there are no immoral, impure, or greedy person. Such a person is an idolater, has any inheritance in the kingdom of Christ and of God. Ang sabi ni Apostol Pablo dito, can we go back? Sabi ni Apostol Pablo, walang makikitaan sa inyo kahit hint. Pag sinabing hid, anumang bahid. Minsan tayo, may sizes ang kasalanan Minsan may kulay pa. White lie lang naman. Kapatid, sa Diyos, lie is a lie. Sin is a sin. Walang small sin. Hindi naman to kumpara naman sa pumatay ng tao. Nagnakaw lang naman ako ng 1 kilong bigas. Para naman sa pagkain namin to. Minsan, di ba, nilalagyan natin ng justification kung para lang mapagpatuloy natin gawin yung hindi tama. Pero ang sabi ng Diyos, hindi mo tatanungin ang sarili mo kung gaano ko kalayo ititest yung hangganan ko para masabing kasalanan. Dapat ang tinatanong mo kung gaano ko mapapalayo sa Diyos nito Because sin is a sin. Sabi nga, you can be sure. Kaya nga in the next verse, in verse 6, sinabi dito, kapatid, "Let no one deceive you with empty words, for because of such things, God's wrath comes on those who are disobedient. Therefore, do not be partners with them." Yan yung sinasabi, be different. Live different. Hindi dahil masama ang Diyos sa'yo, hindi ka mahal ng Diyos. Sobrang mahal ka nga ng Diyos, kapatid Kaya iniingatan niya yung pagiging dalisay mo, pagiging malinis mo. Kasi ang sabi, if we go back to the verse before that, in verse 5, ang sabi, such people has no, what? Inheritance. Wala silang mana sa kaharian ng Diyos, sa kaharian ni Kristo. And do you think God doesn't want to bless you? Ever since, God's heart is to bless you. To give you the inheritance in the kingdom. Di naman magbubuwis ng buhay si Jesus para maging daan papunta mo sa langit ng ganun-ganun lang, di ba? May exemption. Ikaw, bawal ka dumaan dito overweight ka. Masyadong mabigat kasalanan mo, bawal ka rito. Kapatid, when Jesus gave Himself for us to become the way to the Father, He's thinking of everyone. Kaya hindi yun para pagkaitan ka ng Diyos ng kaligayahan. He wants to give you the kingdom. At alam niyo kung anong nasa kingdom ng Diyos? Men. Men, oh men. Things na wala dito sa lupa. So ito ang panawagan ng Biblia, kapatid. In the unfaithful times, be faithful. Why? So that you can continue to inherit the kingdom of God.
Sabi, not even a hint. Walang bahid sa isip, sa puso, sa katawan. Any immorality, any impurity, any greediness. Dahil sa Panginoon, ang tingin doon, idolater. Hindi ito judgment, kapatid. But this is God's love and grace. Grace yan, why? Kasi kung hindi ka mahal ng Diyos, hahayaan ka niya magpatuloy sa disobedience mo. Hanggang sa hindi ka makarating doon sa inheritance mo in the kingdom of God. But because He wants you to inherit the kingdom of God, He's telling you the right way. Kaya nga, yung right way is to walk in purity. Not compromise. Huwag mong ikompromiso yung identity mo from the Lord. Do not compromise your purpose from the Lord. Do not compromise yung calling mo from the Lord. Do not compromise your relationship and your faith with God just because you feel it's good for me. Men, oh men. You know, in the Bible, it says, if you gain the whole world, you will lose your soul. But if you lose your soul, you will gain even more. So napakaganda nung trade, di ba? Hindi po ako nagagalit. Pero kasi ito yung wala sa mundo natin ngayon eh. 'Di ba? Immorality, nakikita natin, impurity, may greediness, at lahat 'yan, 'di ba? Nakakalungkot, ang daming hindi makakakuha ng mana mula sa Diyos. Kaya nga tinawag ko siyang grace kasi gusto kang turuan ng Panginoon paano mo makuha yung mana. Ganyan tayo kamahal ng Diyos. Pero kung sa katigasan natin, ipaglalaban natin, yung kompromiso na natin, kasi ito na ako eh. Kasi nagawa ko na, naumpisahan ko na eh. Kasi natikman ko, kasi kayo, yun yung hint eh. Na minsan natikman mo lang, tapos nasarapan ka, tapos okay na eh. Minsan ginawa mo ng kaunti lang, na-try mo, tapos you feel good about it, parang okay na to. Na-compromise ka na. Kasi wala namang sino man sa atin ang gumising ng umaga, tapos sabihin niya, ay gusto kong mawala ang lahat. Di ba? Wala namang nagdesisyon na tao na gumising one day at sabihin, ay gusto kong ibaliwala lahat ng plano ng Lord sa akin. Hindi. Sin starts from small compromises. Yung paunti-unti, kaya nga pinagbawalan tayo ng salita eh, not even a hint. Kahit katiting na bahid, kapatid, wala. Why? Because it will cost you the kingdom of Christ. Men, the things of the world, it will perish. Even our life, even our identity here on earth, it will perish pagka namatay ka. The only thing that will matter is your life in the end. If you have eternal life. Pag walang eternal life, eternal death. Mas malupit yun. Kasi sabi sa Biblia, kahit gusto mong mamatay, hindi ka mamatay-matay eh. Kasi walang katapusang kamatayan. Di ba may ganun pala? Walang katapusang kamatayan. Parang, paulit-ulit ka. Paulit-ulit kang sinusunog, paulit-ulit kang nasasaktan. Kapatid, mas okay na akong magtiis ngayon kaysa magtiis ako habang buhay. Habang panahon. Kasi yun, wala talagang katapusan. That's why do not trade the eternal life na regalo ni Jesus sa inyo. Remember, when you receive Jesus in your life, you even receive the gift of eternal life. So as you walk in purity, walk with eternity in mind. Kasi yun ang kapalit nun, kapatid. Pag na-lose sight mo yung eternal life, kahit ano na lang to follow your own way. Kaya nga sabi na dito, in a world that says everybody does it, lahat naman sila ginagawa na yun, kaya okay lang na makisabay. The Bible says in 1 Peter 1 verse 16, it is written, be holy because I am holy. Those are the words of God.
Maging banal ka, maging pure ka, maging dalisay ka dahil ako ay dalisay. Kaya nga, the more tayong nagbabasa ng Biblia, the more tayong nahuhugasan, nalilinisan, kapatid. 'Di ba? Hindi enough yung salvation na minsan lang tapos forever okay ka na, hindi ka na maliligo, hindi ka na magbabasa ng salita. Parang naligo ka this year kasi January 1, parang fresh ang New Year mo. Pero buong taon kang di naligo. Next year na lang ulit, New Year's resolution ko, kapatid. Kahit na naligo ka na minsan, all out, bonggang-bongga kasi New Year, may skincare routine ka pa, 10 steps. Tapos paunti-unti, 1 month, wala na. 2 months, di na naghihilamos. 3. Ganun din sa kaluluwa natin, kapatid. Yes, the Lord forgives you of everything in the past. But if you don't live out your salvation, you continue to go back to what you do, to follow your own way. Kapatid, yun, nadudumihan tayo. But if we are in the Word of God, sabi ang salita ng Diyos, ang naglilinis sa atin. Hindi naghahanap ng perfect si Lord. Naghahanap siya ng tapat sa Kanya na magpapalinis hanggang sa maging banal tayo. Hindi ka naging banal nung naging member ka ng church, no. Hindi ka naging banal nung nakita mo si Kristo o nakilala mo siya. Nagiging banal ka sa pagbabago ng Diyos sa buhay mo. Amen? So sabi mo sa katabi mo, be different. Walk in purity. Church, I want you to understand the goal of the Christian life is not merely avoiding judgment, but it is pleasing God. Ang goal nating mga Kristiyano ay hindi lang yung bawal magkamali kasi baka pagalitan ako, baka parusahan ako, baka di ako makarating sa langit. Yun yung takot, kapatid eh. If you walk in your relationship with God with fear, hindi love yun. Pag ginagawa mo siya dahil takot ka lang na mahusgahan, hindi love yun. But if we're gonna walk in love, ang pinakamabigat sa'yo dyan, ang pinakadahilan mo is that, ano kaya ang matutuwa si Lord? Pag ginawa ko ba to, matutuwa ba si Lord? Pag pinili ko ba to, okay ba to kay Lord? Pag nilakaran ko ba to, mapapalapit ba ako kay Lord? Kasi yun ang goal natin as a Christian life. Every decision that we make, it's not to make us perfect, but it makes us closer to God. Because we want to be with God. I don't know about you, but I want to be with God. Kaya nga sabi sa 2 Corinthians, so we make it our goal. Ibig sabihin, kailangan natin pagdesisyonan na ito ang ating hangarin to please who? To please God. Whether we are at home in the body or away from it. Ito na yung testimony ng anak ni Sister Janet. Kahit mawala ako, matutuwa ako kasi kasama kita. Yun ang goal ng isang Kristiyano. Kahit nasa katawang lupa pa ako o kunin na ako ng Panginoon, I will live to please Him. Mamumuhay ako. Gagawa ako ng kapuri-puri sa Kanya. Kapatid, that's the ultimate. And that's my prayer for me and for all of us. That everything we do in the ministry, in our homes, in our school, in our workplaces, it's to please God. Kaya nga, whatever you do or say, do it all for the glory of God. Not for your glory, not for your success, not for your name, not for your pride, but for the glory of God. The third thing, sinabi dito, walk in the light, not in darkness. The Word is calling us to not just walk in love, to not just walk in purity, but to also walk in the light, not in darkness. In Ephesians 5 verse 8 to 14, sabi, for you were once in darkness, but now you are light in the Lord. Live as children of light, for the fruit of the light consists in all goodness, righteousness, and truth. And find out what pleases the Lord. Have nothing to do with the fruitless deeds of darkness, but rather expose them.
It is shameful even to mention what the disobedient do in secret. But everything exposed by the light becomes visible, and everything that is illuminated becomes a light. And then the last verse, sabi, this is why it is said, wake up, sleeper, rise from the dead, and Christ will shine on you. Sa madaling salita, kapatid, God never meant for you to hide your faith. Hindi kagustuhan ng Diyos na itago mo ang pananampalataya mo. Na itago mo ang pagkakakilanlan mo bilang anak ng liwanag, anak ng Diyos. Hindi niya sinabing magtago ka, kaya nga sabi, gumising ka. Rise from the dead. And Christ will shine on you. Can we go back to the previous one? Sabi, you were once in darkness. Diyan tayo iniligtas ng Panginoon. Nasa kadiliman tayo, pero ngayon tayo ay nasa liwanag. Kaya mamuhay ka ng nasa liwanag. Ano po ba ang purpose ng liwanag? Ng ilaw? Para magliwanag sa dilim. Hindi po ang liwanag ang nawawala pag dinala sa dilim. Pag nagdala ka ng flashlight sa brownout na kwarto, hindi yun namamatay kasi malakas yung dilim. Hindi. Nawawala ang dilim kasi may liwanag. That's how we should be. In a world that is evil, be good. In the world that is unforgiving, be forgiving. In a world that is corrupt, love. Kailangan makita, kapatid. Because when your light shines, they will see Christ in you. Kaya nga sabi, the light of Christ will shine on you. Tayo, kapatid, hindi tayo tinawag magliwanag sa sarili lang natin. Ang liwanag may pinagmumulan yan. Tinawag lang tayo mag-reflect. Pag sinabing mag-reflect, ano po ba reflect sa Tagalog? Can anyone help me? Ano yung reflect sa Tagalog? Bukod sa pagnilay-nilay, yung parang to show, basta to reflect. Naintindihan niyo ako? Amen? Amen. Hindi ko kasi mapaliwanag in Tagalog eh. Pag sinabing reflect, you only just show what you see. Parang sa mirror, di ba? Wala naman siyang image lang sa sarili niya, pero pag may tumapat doon, kung ano yung tumapat sa kanya, yun yung nare-reflect sa imahe niya. Naintindihan? The same way with the moon doesn't have light. Yung liwanag ng buwan, reflection lang yan ng liwanag ng araw kasi napakatindi ng liwanag ng araw eh. Ganon din tayo, kapatid. Kaya pag nakikita ng mundo, ang kabutihan mo, ang kabaitan mo, ang pag-ibig mo, ang kadalisayan mo, nakikita nila ang Diyos sa'yo. Huwag mong itago ang pananampalataya mo. Huwag kang magtago, huwag kang mag-retreat. 'Di ba? Hala, na-overpower na ako ng mga ibang relihiyon. Wala na ako. 'Di ba? Ako na lang ang magko-convert kaysa sila ang dalhin ko sa simbahan. Minsan ganun, kapatid, 'di ba? Pero hindi, kailangan dalhin mo ang liwanag kung saan may dilim. Kailangan mo dalhin ang katotohanan kung saan may kasinungalingan. Hindi yung nakikisali ka pa, oo nga. Di ba? Tapos kasi naggaganunan kayo eh. Di ba? Di ba? Oo. Napatay yung flashlight. Hindi. Di ba? Manindigan tayo sa katotohanan, manindigan tayo sa pag-ibig, manindigan tayo sa ating pananampalataya. Matthew 5 verse 16, sinabi dito, mga kapatid, in a world that says blend in, the Bible says, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. The more they see our good deeds, the more they see Christ in us. And who knows, you're the only Bible na binabasa ng mga tao. 'Di ba? Kung may kapitbahay ka na alam nila, minsan ganun yun eh, 'di ba? Pag alam nilang Kristiyano ka, lahat tinitignan ng galaw mo. Hinihintay kang magkamali eh. Tapos isusumbat sa'yo, wow, holy siya, pero ganyan. Di ba? Ganon, di ba? Hihintayin kang magkamali. Nagsisimba ka pa niyan ha. Di ba? Loloko, aasarin ka pa eh.
Kasi maaaring yun lang ang nagiging daan para sa patotoo na may Diyos. Kasi minsan din isa naniniwala eh. Kaya kung gagatungan pa natin ng katabilan ng dila natin, ano naman, di ba? Tapos worship leader pa siya pala nung Sunday. Tapos nakikipagmurahan pa sa kalsada. Ano naman, mas magaling ang Lord ko. What a God, di ba? Nakikipag-away ka. So paano sila maniniwala na mabuti ang Diyos mo, hindi nila nakikita yung kabutihan sa'yo? Paano nila malalaman na may Diyos na mapagmahal kung mapanlait ka? Kung masakit ka magsalita. Man, di ba? Kaya sabi, kailangan yung mabuting gawa mo, hindi yan to earn your spot in heaven. Oh, Lord plus 10. Di ba? Minsan ini-score natin plus 10 sa langit, nagbasa ako ng Biblia, ngani, di ba? Gumagano po tayo. Hindi to earn. You cannot earn your way to heaven. But if you live faithfully in the unfaithful times, your life can bring glory to God. And when God is honored in your life, God will honor you. Yan ang prinsipyong pinanghahawa kong kapatid. Kapag na-honor ang Panginoon sa buhay ko, I believe that my reward is God's honoring me. That when I go to heaven, hindi niya sasabihin, ilan ang ginawa mong mabuti. Ang sabihin niya, are you faithful? Have you glorified me? Naintindihan mga kapatid? So you're not responsible for saving the world. Your responsibility is to let your light shine so they can see Jesus in you. And the last thing, walk in wisdom, not foolishness. Sa huling parte ng binabasa natin in Ephesians 5 verse 15 to 20, sinabi dito ang paalala, be careful then. So kung yun yung mga warning o paalala ng salita ng Diyos sa atin kung paano tayo mamuhay, sinabihan tayo, ito ang gawin mo, sabi, live as wise, not as unwise. Be careful. Sabi mo sa katabi mo, be careful. Not with my heart. Be careful in how you live. Sabi, make the most of every opportunity because the days are evil. Therefore, do not be foolish. Huwag kang maging hunghang. But understand what the Lord's will is. Do not get drunk on wine, which leads to debauchery. Pag sinabing debauchery, yung magulo, diba? Yung wala sa sarili, kung ano-anong ginagawa. Sabi, but instead, be filled with the Spirit, speaking to one another with psalms, hymns, and songs from the Spirit. Sing and make music from your heart to the Lord, always giving thanks to the God the Father for everything in the name of our Lord Jesus Christ. In a world that says, follow your own way, sinabi sa Ephesians 5, verse 15, to be very careful how you live. Maging maingat ka, paano ka mamuhay. Huwag YOLO. Uso pa ba yung YOLO? O sa generation lang namin yung YOLO? Para po sa mga ka-boomers ko dyan, ang YOLO po, Y-O-L-O, you only live once. Minsan ka lang mabubuhay, kaya sige, enjoy. Try mo, minsan lang yan. Pag namatay ka, di ka na makakatikim yan. Diba? May ganun tayo minsan fear na, bukod sa YOLO, tinatry ko po kasi, FOMO. F-O-M-O. Fear of missing out. Na pag hindi ko trinayan, ginawa, para kung may kawalan. Hala, hindi ko alam. Hala, hindi ko na-experience. Ay, gusto ko din. Di ba? Parang, hala, kawawa naman si Be. Hindi niya na-try. Hindi na-try magbisyo. Kawawa naman ang Be. Naintindihan? That's our generation now. That's why we just do what we want. Kasi ito, isa lang buhay ko eh. It is my life, it's my body, my rules. But sinabi, be careful. Mag-ingat ka sa kung paano ka mamuhay, hindi. Ayoko pong sabihin yung Tagalog kasi sa version ng Tagalog, medyo masakit eh.
mangmang. That's the word. Hindi para mangmang. Kung hindi, marunong. So how do we live wisely? Very quickly, number 1, sabi dito, in the verse that we have read, redeem the time. Pag sinabing redeem the time, let's go back verse 16. Ang sabi sa verse 16, making the most of every opportunity because the days are evil. Sa madaling salita, don't waste your time. Don't waste your life. YOLO. You only live once. Pag nagkamali ka at natigok ka, hindi mo na pwedeng balikan yan. Huwag mong sayangin yung pagkakataon. Yan yung sinasabi to redeem the time. Huwag mong aksayahin ang oras dahil bilang ang araw natin dito sa lupa, kapatid. Instead na inuubos mo yan sa galit, sa chismis, magbasa ka ng Biblia at ipahayag mo si Kristo. Yan ang magandang chismis. Kaya nga good news eh. Mars, alam mo ba? Uutang ka? Hindi. Bayad na utang mo. O di ba tuwa pa yung Talaga? Sino nagbayad ng utang? Si Jesus. Di ba? Sabi, tinubos ka na niya eh. Yan ang magandang chismis, kapatid. Kesa nasasayang ang oras natin, nagmumukmuk, nalulungkot, yung parang feeling natin, walang nagmamahal. Kapatid, love ka ni Lord. Sa sobrang halaga mo sa Kanya, binigyan ka ng value, ng purpose. So that you can be a blessing to others. Yan yun, kapatid. Every day is an opportunity to glorify God. Pangalawa, how to live wisely. Sabi rin sa verse 17, know God's will. Know God's will. In verse 17, sabi dito, therefore do not be foolish, but understand what the Lord's will is. Sabi, intindihin mo, unawain mo kung ano ang kalooban ng Diyos sa inyo. Sino naniniwala ditong may kalooban si Lord sa buhay mo? Amen. Ang tanong, actually dapat hindi ang tanong kung may kalooban si Lord sa buhay niyo. Ang tanong, hinahanap niyo ba ang kalooban ni Lord sa buhay niyo? Kasi minsan marami sa atin, alam nating may kalooban si Lord, pero di natin tinatanong, ano ba kalooban mo, Lord? Anong kalooban mo sa yaman na to? Anong gagawin ko rito, Lord? Diba parang yung testimony kanina, ang dami nito, anong gagawin natin dito? Balik kay Lord, Lord, saan to? Yung pala may ibibless ka. Minsan tayo, pagka may ganong sobra, wow, iPhone 17 Pro Max, cash. Hindi ako natanggalan ng kidney. Yes. Di ba? Minsan kasi may nagbebenta na ng laman loob para lang maganda yung cellphone, may magandang motor, di ba? Fully paid cash. Minsan ganun yung tingin natin. Pero ang sabi, understand what the Lord's will is in every area of your life. Lord, may nagpaparamdam sa akin. Siguro doon yung hindi multo yung nagpaparamdam. Di ba? Sasabihin ni Lord, multo ba o masakit lang ang tiyan mo, iha. Sabi, di ba? Understand. Lord, parang may iba ko nararamdaman. May nagpaparamdam po sa akin. Hindi agad, sige. Di ba? Tatanungin mo, Lord, siya na ba? Kahit pinapakilig niya ako, siya na ba? Hindi ba? Minsan hindi na natin tinatanong si Lord, di natin na inuunawa ano bang kalooban ng Panginoon. So understand the Lord's will is that's how we live wisely. The third thing, how do we live wisely? Sabi nga, be filled with the Spirit. In verse 18, sinabi dito, do not get drunk with wine that leads to debauchery, but be filled with the Spirit. Because kapatid, we cannot do it on our own. We cannot fight battles and temptations on our own strength. It's not by our might, it's not by our sword, but it is by the power of the Holy Spirit, as it says in Zechariah. The reason why the Holy Spirit is given to us is not just para makita kang perfect, hindi. But to help you live in the days of evil. Kaya nga 'di ba ang bunga ang pagkaka describe sa bunga ng Santong Espiritu is love,
peace, joy, gentleness, kindness, faithfulness, self-control. Kasi yan, kailangan talaga natin so that we can walk in love, we can walk in purity, we can walk in light, and we can walk wisely. Be filled with the Spirit. Paano kayo nabubusog sa Santong Spirito? Kapag pinakikinggan mo siya. Kapag hinahayaan mo siyang manguna sa'yo. Kasi kapag inuna mo yung emosyon mo, yung gusto mo, yung isip mo, yung reasoning mo, kapatid, minsan delikado. 'Di ba? Doon tayo nawawala, doon tayo nasasaktan, doon tayo mas naghihirap. So trust the way of God. Let Him lead you. And then the last thing, how to live wisely, sinabi nga, worship and give thanks. A heart that is full of worship and thanksgiving has no room for greed. Kapag ka ang puso mo ay punong-puno ng pasasalamat, Lord, thank you, Lord, thank you. Hindi ka na maghahangad pa ng sobra-sobre, di ba? To the point na makakasakit ka ng iba, to the point na makokompromiso ka, to the point na mapapa-impluwensya ka sa dilim. Kapatid, yun. Fill your hearts with thanksgiving. Tanungin mo sarili mo, naging mabuti ba si Lord sa akin? Kasi kanina umaawit tayo, you've been good, you have been so good to me. God, I can't believe. Di ba? Hindi ko mapaniwalaan kung gaano ka naging mabuti. Parang inaawit natin siya. You have been so good. Parang hindi natin natikman yung goodness. Ako pag naririnig ko yung kantang yan, napapaluha talaga ako kasi naaalala ko kung gaano naging mabuti si Lord sa buhay ko eh. Na kahit hindi ko makuha yung ibang mga pinagpipray ko, okay na ako dito, Lord. Enough to. Thank you, Lord. Thank you talaga. Pero dahil mahal na mahal ka, Lord, sobra-sobra pa minsan eh, di ba? Lord, tama na kasi thank you, di ba? Minsan may ganun na rin tayong mga pagkakataon dahil si Lord pa lang, enough na. When the Lord is enough, dyan mo nakikita yung overflow, kapatid. Kasi hindi ka na maghahanap ng iba. Hindi ka na lalapit pa sa iba. Hindi ka na maniniwala pa sa iba. Kasi si Lord sapat na. Kaya nga sinabi, when you have Jesus in your life, you have everything and more. More. So worship and give thanks. In John 15 verse 5, as we end it, let's focus on Jesus because Jesus never said, without me you can do a little. He said, apart from me, you can do nothing. It's John 15 verse 5, not John 5 verse 15, if you're taking down notes. It's John 15 verse 5. It says, apart from me, you can do nothing. Kung wala ka sa akin at malayo ka sa akin, walang-wala ka. You're nothing. So every choice that we have as we live our life from here on, every day, kapatid, it's either you're walking closely with God or you're walking away from God. So walk in love, walk in purity, walk in light, and then walk in wisdom. Amen? Did you receive that today, church? Our hope is that Jesus is seated on the throne. And because Jesus is still on the throne, we can walk in love because Christ first loved us. We can walk in purity because Christ has cleansed us. We can walk in light because Christ shines through us. And we can walk in wisdom because Christ leads us. So hindi si Lord ang nakadepende sa'yo, ikaw ang nakadepende sa Diyos. So as we live today, may our prayer not be, Lord, make the world less dark. But our prayer should be, Lord,
Help me shine brighter for you. Don't focus on how the world is becoming darker. Focus on how great your Savior is. Church, faithful Christians ay yung mga tao that they keep their eyes on Jesus and follow Him. One step at a time. One decision at a time. That's why it says in Hebrews 12 verse 2, let us run with perseverance, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of our faith. For the joy set before Him, and He endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. That's our completion, to be where God is, at the hand of the throne of God. So I pray that we will all walk faithfully in these unfaithful times, and let's continue to be a blessing to many people.